Yan ang lima nating na-harvest. Nabunga ng breeding natin last August. Total niyan 8. Siyam yung isa, nasa tropa na. Yung isang stage nila blue, 808. Naki-brother na. Yan, ito ang remains niya, 5. May 2 blue check pa dun sa stock loop, tsaka isang blue bar dito sa breeders cage. Yung anak ni Beanstra, wala pa dyan si Beanstra. Ito stitch to. Ito stitch din to. Ito anak ng flyer. Saka yan. Saka ito. May 3 pa. Yan, 5 sila. Yan na yung cast nila. Mga firefighter nating barata yan para sa summer north and south. Diyan na tayo kukuha. Mga fighter plane nating barata. August, naka-2 puti lang ako. Not bad. Maiwawala natin. Uy, natuka ang mata mo ah. Stitch to nanay nito puti. Nanay niyan puti. Blue bar ang tatay. Checkered ang tatay. Checkered ang tatay nito. Ito anak na to ni Blue, tsaka ng Stitch head. Yung kapatid nito nasa tropa na, naki-brother na. Ito anak to ni Batek. Yung nestmate niya ito. Ito solong anak to. Solong anak ni Puti. Black check ang tatay nito. Check ang tatay. Nanalo yung dugo ng puti. Dito naman, nanalo yung dugo. Hindi pa rin nanalo, checkered ang tatay nito eh. Tapos puti ang nanay. Naglabas blue bar. Sa parientes yan ng pareho. Natuka ang mata oh. Natuka ang mata. Susubok sila sa sakit galing sa truck. Simulation sila sa sakit galing sa truck. Yan ang ano ko. Tinutubog ko na sila sa bacteria at sa virus. Pero bago ikarga sa truck, matodas na yung matutodas. Matira yung walang sakit. Simulation na sila. Bukas, nakasimulate na sila sa virus at bacteria at microbiome darating ng 4 na flyer galing sa truck. Ganyan tayo. Pisa pa lang pinapatama na natin. Kaya makatipid din tayo. Siya. Yun ang way ko. Iba ang approach ko. Kanya-kanya naman tayo ng approach sa pag-iibon. Ako, umpisa pa lang pinapatama ako na eh. Para kung makaresist ang katawan, may resistance talaga. Mabubuhay siya. Pero kung mahina, ganyan ako mag-ibon, lalo na maliit ang handog ko. Wala ako I don't have the luxury of space o sa ibon. Itong pliers loop na to, halo na to. South and North and Summer, nakasimulate na lahat yan. Yan na magiging future flyer natin. Future eye in the sky, mga baratang ibon natin. Uy, tamlay, Stitch. Yung feather mo may patlang oh. Nagulo.
Iiyak pa yan. Pero tuyo na yan. Kailangan tuyo pag inakyat. Tuyo na siya. Puro tuyo na ang pakpak niyan. Pag may tinatawag yan na basa, pero actually, ibig sabihin, di pa napipil ang feathers na sa ilalim. Pero gaya niya, tuyo na. Tuyo na siya. Tuyo. So, tuyo na yun. Nagawa ko isang parito sa playa. Kasi kita. Good luck sa 5. 8 actually. 2 black chick pa nandoon sa stock loop na pinayaya. Yung anak nito, yung anak ng black chick. Pinayaya ko siya yung itlog niya. Kaya't habang nagtitraining sila, kinukuha naman na ulit ng continuity ng lahi nila. Sa susunod, dahil wala tayong maraming breeder. Hindi yun karami. Bilang lang sa daliri ang breeder ko. Yung black check lang ang mga formidable. Si blue, si black check. Yung checkered doon. Yung white grizzle, yung si batik. Napinis yan ng matno. Pero ngayon, utility muna siya. Yung matnog finisher ko, naging utility, naging sitter siya. Sitter siya sa mga breeder natin kasi 2 breeder ang hiram ko sa tropa. Stitch na cock tsaka stitch na hen, naka-separate sila ng breeder cage. Maganda sana kung pagbanggain ko yun. Mga Barber's card lang yung 2 na yun. Susuli na rin natin, 2 clutch pwede na. Okay, maximum na yung 3. Pero sa akin 2 lang. Mahirap mo naman gastahin yung hiniram mo. Sama naman yun. Kaya pagtapos nitong mga clutches ng 2 hiram ko, bala ko isuli. Nasa pagsusulian ko na lang yung kung ano. Pero dapat talaga 2 clutch lang. Abuso na yung 3. Mabait lang talaga yung nihiraman ko eh. Shoutout sa inyo, mga brother. Wala pa si Binstra dito. Pero si Binstra, isa na-produce niyang August. Pero may papisa na doon sa stock loop. Pinayaya ko. Si Binstra. Balak nating ipare si Binstra kay Blue. Pag naisuli ko na yung mga breeder na hiniram ko na ano. Actually, 2 stitch yun. 2 stickle bout yun. Hen tsaka kak. Ang mission natin, maisuli sila ng malakas. Hindi yung isusuli, gutay-gutayin. Sama yun. Pero may breeder ako. Pinahiram sa akin. Hindi na kinuha yung pinamigay. Bait yung kapatid. Thanks. Si Binsa, ganun din. Bigay sa akin ng tropa yun. Shoutout sa'yo, tropa. Brother. Gantihin ka ng Diyos. Kabaitan mo. Yung Binsa, bigay sa akin yun. Actually, nasa kanya yung original breeder. Kaya binigay sa akin yung Binsa na hen. Yung Binsa na hen yun, kamukhang-kamukha ni Dolce Vita yun. Checkered na ano, pearl eye na pula. Red pearl eye. Ganon ang mukha ni Dolce Vita nung in-stock ko si Dolce Vita. Si Binstra. Ganon ang mukha. Pero ang inanak niya, ando dun pa. Anong blue bar? Hindi sa checkered. Blue bar. Nakuha sa tatay, which is Becker. Na bigay ng tropa. Si Helmut. Simulation na. Stress pa yan actually dahil
winning stage pa sila eh, pagwawalay eh. So ano yan, transitory, nasa transitory period sila mula sa may nagsusubong magulang. Inawat na natin kasi dapat maaga mong awatin din talaga yan. Yung iba talagang matindi, 23 days awat na eh. Para maagang struggle, maagang gumanda resistensya nila. Binibi mo masyado ibon, ano? Actually, naantok na sila yun. Sila. Layat pa magulang nito. Kaya, ayan na. Nakuha na natin sila ng genetics para sa continuity ng buhay karera natin. Yan. Actually, itong 5 na yan. Ayan. Hindi pala, ito si Blue to eh. Anak ni Blue. Tama ni Sticklebot Cacto. Yan, nasa solid yung stitch natin dito sa loop natin. Ito may dugong Louis Chu, ano to, Becker. Tatay nito, Terminator. Bigay ng tropa. Gift bird din sa akin. Yan, ito. Ano to? Terminator, Louis Chu, Becker yan. Yung puti na yan. Deceiving yan, puti eh. Very deceiving. Ngayon, hindi mo magagaranti ang panalo dyan. Dapat ikaw ang magaling. Maglilipat dyan given na yung ibon. Dapat magaling ka rin mag-conditioning. Tsaka ng recovery. Yan lang naman dyan natatapos ang buhay ng pigeon racer eh. Recovery, conditioning. Paikot yan. Recovery, conditioning. Recovery, conditioning. Pagdating ng ibon, flashing. Monday pa lang naglalagay na akong tubig para maligo sila kasi prior to conditioning kailangan ng pagpapaligo. Monday pa lang, Tuesday papakawala ulit tayo yan, lalagay tayong tubig. Ayan ang pampaligo natin. Stand naman siya sa gabi. Yan ang paliguan ng ibon natin. As early as Monday, nagbibigay na tayo ng tubig dyan sa paliguan nila. Ano yan, prelude to batting. Pigeon batting is prelude to conditioning, recovery and conditioning. Kasi pag sumingaw ang nila, lalo na yung mga binibigyan ng supplement, sumisigaw yan upon batting. So as early as Monday, naglalagay ka na para makita mo yung takot sa tubig. Actually, Tuesday ang ideal, pero Monday, nagsasalang na ako ng tubig sa paliguan nila. Pag takot yan, alam mo na may kagaw yan. Kaya yan ang buhay ng pigeon racer. Karga, upon arrival, flashing. Ako, natural ang flashing ko. And then Monday, naglalatag na akong tubig yan para makita yung mga takot sa tubig. Recovery. Part of recovery and conditioning ang pigeon batting. Magiging successful ka talaga pag nagpapaligo. Doon sila magpupulbos eh. So in a week, twice, 2 times ang pagpapaligo. Kahit 3 times pa. Sama na yung pag naulan sila. Ito, sasabak na to sa ulan. Lilipad na to. Matitikman na nilang lupit ng buhay ibon dito sa flyer. Tsaka pait na mga probiotics. Ayan. More on natural din tayo sa kaya nga tayo bibigyan ng probiotic eh. Para ma-equalize natin yung binibigay natin na mga supplements. Actually, natural din naman yun ang sources ng natural. Ngayon,
para ma-detox mo yung probiotic na ginagamit mo, may detoxifying agent na siya, may acidifier na rin siya, may electrolytes na rin siya, tsaka probiotics nga. All in one na yun yung nilalagay natin ng probiotics. Kasi nga ang probiotics kasama rin yan ng detoxifying agent din yan ng mga toxins na napupunta sa liver nila. Kaya napakahalaga nun. Yung pagpapaligo, another way of detoxification din yun eh. External. From internal to external, dahil yung gamot, pag naligo yan sila, sumisingaw yung init nila. Sama na yun sa gamot. Nalilinis din yung balat nila, kaya lalagyan natin talaga yan ng, kung kaya maglagay apple cider, maglagay ng apple cider, tsaka salt. Kaya lang tayo hindi naglalagay ng salt yung iba dahil kakalawangin ng bubong. That's the reality. Pero ako naglalagay ako ng asin sa ano para ma-equalize yung mga bad vibes sa balat nila tsaka sa feathers. Kaya ang batting, pigeon batting, that is a prelude to recovery and conditioning. Maganda ang conditioning nila talaga pag nakakaligo. Kahit naman sa tao eh. Kaya unti-unti natututunan natin yan. Kasi tayo newbie rin eh. Newbie. We will start and end our stint in pigeon racing as a newbie. Never a veteran. Dahil ang pigeon racing kasama ang pigeon breeding ay continuous learning. It's a process. That's the science of pigeon racing. Kaya yan ang real deal yan sa pagbibigay mo ng probiotic. Kasi ang probiotic, depende yan sa timplada mo. Dapat ang probiotic mo, kasama na dyan ang detoxification. Although marami na bibiling gamot ngayon na kasama ang pag-detoxify ng liver. Nakaka-detoxify siya ng liver. Kagaya nito. Itong cod liver oil na to, ubos na nga lang eh. Yan, oh. Itong cod liver oil na to, nakaka-detox to sa liver nila. Kaya't napakaganda nito. Yan, ito. Nakaka-detox to. Yan siya, oh. Napakaganda nito, mahal lang talaga to. Yan siya, oh. Ayan, oh. Flushes out toxins in the blood and promotes secretion of waste toxins. Ayan guys, oh. Flushes out toxins in the blood and promotes excretion of waste toxins. Actually, Victory to eh. Victory cod liver oil. Tignan nyo yung ayan, oh. Yung content niya. Mahal lang to pero maganda to eh, oh. Kahit saan to, panghalo sa inumin tsaka binder. Ayan siya, oh. Ubus na eh, dalawa na bili ko nito eh nung may pera pa. May nakapag-flash out siya. Meaning yung mga pinag-aralan to ng mga dalubhasa, nakaka-flow siya ng toxins. Kailangan kasi yan yung toxicity sa blood. Tsaka yung mga toxins nila nasa katawan. At napakaganda nito. Kaya lang, yun nga, nag-improvise naman tayo. Pinasok ko yung ano niya. Marami namang herbs na ano eh, nakaka-detox. Kaya't yan, ang content ng mga probiotic na gawa ko. Ayan siya. May acidifier na yan. May acidifier na yan. May electrolytes na yan. May probiotic. At nandiyan pa ang vitamins, minerals na kailangan nila. Yan, lalagay ko sa pansalubong. Nagbibigay ako niya. Lalo na to, may extract to ng oregano eh. Tsaka extract ng moringa. Yan. Natural talaga yan. Organic. Ayan. Yan ang gamit ko. So, wala na ako nito. Wala na tayo ngayon. Ayan.
Yan ang pandetox ko. Kaya, kunyari, nakasagap ng virus ang ibon mo. Para gaya niya ng PMB. Ang PMB, ang isa sa pag-arrest mo sa PMB, kailangan mo ng electrolytes, kailangan mo ng probiotic para mag-resist, nabuhay yung immune system niya. Tapos kailangan mo rin doon ng acidifier. Yung acidifying agent, kailangan mo yun. Which is nandyan na, kasama na yan dyan. Nasa sayo na lang yun kung anong ingredients ang ilalagay mo. Kaya kailangan aralin mo rin. Hindi natin sinasabing magcha-champion tayo dyan, pero nag-champion dyan si Blue at saka si 5578 ko nag-champion dyan, si 810 ko nag-champion dyan, si 808 nag-champion dyan. Yan ang gamit kong subok ko, sarili kong gawa. Yan ang ano ko. Kaya disclaimer lang, hindi naman tayo magaling. Nagkagaling-galingan lang. Actually, newbie lang talaga. Yan, sarili kong gawa. Walang masama. May kanya-kanya tayong proseso, may kanya-kanya tayong rule sa ating loop. Tayo ang loop manager So magagawa may gusto mo. Kung gumulong ka o mag-champion ka, it's up to you. Ano yan guys? Napalautan ko na naman kayo. Nabangkaan ko na naman kayo. Till next time. Thanks. God bless.